Alam niyo guys, sa tinagal-tagal kong pagbabasa ng mga libro, from inspirational books, management or business books, and fiction, natuklasan kong halos pare-parehas lang ang topic ng mga authors pati sa cooking book. Alam mo kung saan o paano sila nagkakaiba, kung paano i-deliver at i-present yung mensahe nila, kung paano paigtingin yung emosyon ng mga mambabasa, kung paano gisingin yung mga natutulog nating diwa. Kanya-kanyang diskarte o formula o mga pamamaraan at doon sila nagiging unique. Sample lang ko guys, bago tayo tumawid sa banyagang mga author ay dito muna tayo sa mga Pinoy authors tulad ni Pastor Ed Lapis, Bo Sanchez, Arde Roberto at ni Chinkitan. Pag nagbasa ka kay Ed Lapis, yung mga practical ideya na pwede mong i-apply araw-araw ay magagawa mo. May mga life hacks, suportado yan ng mga Bible verses. Ano ang pagkakaiba ni Pastor Ed sa iba? Suportado niya ang Philippine literature at mga cultural dance o mga kondiman at imposibleng hindi ka mapabunghalit o mapahagalpak sa mga binibitawan niyang salita dito sa libro. Mark my word, matatawa ka. Ngayon, yung mga latest ni Pastor Ed ay hindi ko pa nabibili. Kaya ito mga collection ko lang ito. Ang kay Bo Sanchez naman, bagamat nagsusulat sila parehas ng mga inspirational books about life, family, ang kay Bo naman ay may kasamang business kung paano kakikita sa investments, stocks, mutual funds at natatandaan ko nga nag-offer siya noon ng seminar tungkol sa pagsusulat ng mga libro. Yun nga lang, gustuin ko man noon pero di ko kinaya o di kinaya ng bulsa ko. Pero alam ko, sulit na sulit yung bayad mo doon dahil package na parang may kasamang retreat. Sana magkaroon ulit. At yun nga guys, yung mga latest niya, ito, mga collection ko din to. Yung iba, hindi ko na makita yung mga ibang libro na binili ko. Punta naman tayo kay Pogi Arde Roberto. Sa kanya, about life and his actual experiences sa kanyang mga business. May kasama na yung mentorship. Alam mo, humble ito si Arde Roberto sa kanyang mga libro. Parang hindi niya gaanong binabanggit yung mga negosyo niya na kung totoo yun sa bawat labas ng kanyang libro ay pwede niyang isingit na banggitin yung mga business niya. Pero parang stay lilo lang siya. At yun ang isa sa hahangaan ko sa kanya. Parang simple lang at napaka-humble. Ito naman kay Chinkitan about family, work, sa madaling salita. Inspirational din at ang dagdag naman niya o kakaiba din sa kanya ay yung ipon challenge, financial at investment. Alam nyo guys, kapag bili ko ng mga libro niya, laging nahihiram ng walang balikan. Ang kay Marshall Akbang naman ay ako pala to. Ako naman, ang tirada ko, inspirational at saka motivational din tungkol sa buhay, family, trabaho at ang ambag ko naman o dagdag ko naman dito sa buhay, OFW at mga trabaho, yung pakikisalamuha sa kapwa dahil ang pakikitungo mo sa ibang bansa ay very challenging. Sa kapwa Pinoy nga lang ay hirap na tayo makisama. How much more sa ibang lahi pa. Iba't ibang ugali din yun at pakikisama. Obserbahan mo talaga kung anong mga ugali na lalong-lalo na sa Saudi Arabia o kaya sa Middle East. Guys, nahiya naman ako ihilira ko yung sarili ko dito sa tatlo at magagaling nating mga authors. Apat pala, kay Bo Sanchez, kay Lapis, kay Ate Roberto at kay Chinkitan. Bagamat sikat sila, ako nagsisimula pa lang na ibahagi sa inyo ang tungkol sa buhay OFW. Ang conclusion ko dito guys, kahit marami na kayo nabasang mga libro about all walks of life, again, kahit pa sabihing halos pare-pares na lang sila ng topic at magkakaiba na lang ng title, bilhin nyo pa rin dahil alam kong may matutunan pa rin kayong bago. You know why? Iba't iba ang pinaghuhugutan ng bawat author. Iba't iba rin sila ng upbringing at ng background sa family, sa trabaho. Bukod pa doon, iba-iba yung mga experience nila at mga expertise nila. Bukod pa doon, magkakaiba sila ng estilo sa pagsusulat. Yung iba, iba ang bagsak ng wordings nila, yung mga pangungusap, yung iba nang bibitin, yung mga iba straight to the point, yung iba mas detalyado, yung iba may punch o may suntok talaga. At sa mga linyahan, makikilala mo kung sino mga authors. Halimbawa, sa Rich Dad Poor Dad series, pag sinabing ganyan,
ibig sabihin kay Robert Kiyosaki yan. Guys, abangan nyo ang aking mga book review dahil ang susunod naman natin ay mga foreign authors naman. Magkakalong self-help books yun, mga inspirational, motivational, business books, at mga management. At eto, ipopromote ko talaga at gusto ko talagang tangkilikin natin yung mga Pinoy authors natin. Ito, Happy Secrets to an Obedient Life, Aaron Luna. Alam ko mga Filipino authors to, kay Marvin. At nais ko lang ipabatid sa inyo guys, hindi ito paid post o kaya sponsor. Ito naman kay Francis Day Kong, isa to sa paborito kong Filipino author. Leadership That Matters. Actually, marami kong libro na gawa niya ito. Yung iba hindi ko makakita pa. Kasi kung napansin niyo naman, napakarami nating collection guys. At collection ko yan for more than 20 years. Kaya nais kong i-share sa inyo. Ito naman kay Marlo Sanchez. Be smart, start and manage business. Collection ko dito guys. Di ko alam kung available pa ito sa mga bookstores. Ito naman, Discarding Pinoy kay Erwin. Kaibigan natin to si Erwin. Marami kayong matunan dito guys tungkol sa buhay. Tungkol sa buhay, yung pang-araw-araw nating pakikisalamuha sa tao, kung paano tumawad, kung paano diskartehan ang buhay natin sa araw-araw, kung paano ka makikipagtawaran o paano manligaw. Nandito rin yan sa librong ito. Ito naman, Friends are not business partners. Pero alam nyo ba guys, marami kong natunan dito. Sa ito lang, yung iba hina-highlights ko pa para madali kong makita. Filipino authors to guys Ito naman, di ko alam kung available pa ito sa mga bookstore. Kay Francisco J. Culayco. Wealth within your reach. Pero mo, palaguin mo. Collection ko na ito guys, kaya siguro hindi na ito hindi nyo na gaanong mapapansin nyo ito sa mga bookstore. Pero alam ko kung may stock pa ang National Bookstore o kaya Christian Bookstore ay pwede nyo i-check sa kanila. Ito naman, Kaping Arabo. Siguro mahirapan din kayong hanapin ito kasi alam nyo, nabili ko ito sa Jarir Bookstore sa Riyadh. Gawa ni Manny Garcia, Kaping Arabo. Guys, God bless you and see you soon.